Hello guys, new vlog here. Ano po pag-uusapan natin ngayon sa video na ito? So it is coming from self-reflection and honesty. Wala lang, binablog ko lang. Baka kasi may isa o dalawang kahit ganun lang na kakonti, no, yung kabataan na nanonood sa atin. Pag narinig yung mga sasabihin ko na baka same kami ng experience ngayon, o ng mga pinagdaanan, mga natutunan, syempre baka makatulong po sa inyo. Okay? So, kaya naman, ano ba pag-usapan natin ngayon? Actually, tungkol sa akin, pero baka nga meron kayong same experience na katulad natin, which is, wala nang intro-intro, ay sa tingin ko po, no? Sa tingin ko lang, sa sarili natin, ay mas motivated po ako dati. Bakit ko naman nasabi yon? Well, kahit eto first of all muna, syempre naman, tulad nga na lagi kong sinasabi at laging tinuturo sa akin, maging mapagpasalamat, 'di ba? Lagi ako nagte-thank you, lagi akong grateful. Nararamdaman ko naman 'yun sa ngayon, syempre, at dapat po, no? Dapat talaga na kahit anong meron ka, nasang status ka man ngayon, nasang kumbaga lupalop or lugar ka man ngayon, kung anong meron ka, dapat grateful ka. No? Kumbaga nga lang, evaluation lamang ito, no? Reflection. So, hindi ibig sabihin na hindi ako grateful sa kung anong meron ako or nasaan ako ngayon. Grateful pa rin naman ako, okay? So, yun po, sana maliwanag sa atin. Number 2, bakit ko po nasabi ay, actually, kahit dati, di ba, pag sobrang nagsisimula ka pa lang, drive na drive ka. Ngayon, passionate pa rin naman ako, syempre. Gusto ko pa rin naman yung ginagawa ko, inaaral ko. Pero kumbaga, that is one part of human nature 'di ba, na kumbaga wala nang thrill sa'yo, wala nang challenge sa'yo, parang ganyan, and also nawawalan ka ng konti, no, sa mga lesson yung drive para matuto, 'di ba? Kasi bakit may konting platform na. So, aminado po ako diyan, medyo nalagay na tayo sa ganun. Pero alam niyo po, ito lang sasabihin ko, no, yung motivation talagang nawawala yan. Ang hindi nawawala is yung being committed as it is, yung disiplina, at syempre yung dedication mo at yung vision mo sa pangarap mo. Yun yung hindi po nawawala. Kung mawala man, talagang wala na, no? Sinukuhan mo na yung pangarap mo. Pero kung, 'di ba, nawalan ka lang ng motivation, 'di ba? Parang na lesson lang siya. Motivation talaga nawawala yun. Parang feeling yun no? Na pagka halimbawa, nandito ka sa vlog mo, parang ganyan, motivated ka, pero pag off-cam na, anong ginagawa mo, no? Ano na yung drive mo? So, yun po dapat na matutunan natin na kahit walang masayang nangyayari, wala tayong nakikitang progress, how would you keep disciplined? Paano ka pa rin magiging disiplinado? Paano mo pa rin ma-apply yung mga dapat mong gawin sa trabaho mo? Okay, kasi dapat mo rin malaman ano yung nakakapagpa-motivate sa'yo. Okay, so pera ba yan? Diba? Travel ba yan? Vacation ba yan? So, hanapin mo yung mga ganun at ikaw na lang mismo yung kailangan netong humanap. Okay, pero yun na nga, talagang motivation, feeling siya nawawala siya. Minsan, hindi naman tayo lagi motivated, no? Minsan bukas, masaya ka. Sa susunod na araw, no? Biglang may shit na nangyayari, di ba, may fuck up. So, sorry for the term, no? Sorry for the word. Pero, kumbaga, wala na. Di ba? Kamusta na yung drive mo? Yun na nga lang, no? Dito makikita. Dito makikita kung gaano ka ka-dedicated, ka-seryoso sa pangarap mo. Okay, gusto mo ba talaga maabot yan, no? Parang whatever it takes. Yun nga yung mga natutunan ko sa mga nakausap ko pala, no? Itong mga nakaraang araw. Kasi rin ako, nagmi-meeting ako no? Ang dami ko rin kasing ganap. Siguro, medyo napagod ako na burnout, no? Yung mga nakaraan. Kaya yung ganito yung parang insights ko lang or feeling ko. So, kaya kumbaga, yun talaga na-realize ko. Kumbaga, parang hindi, ang feelings pa bago-bago yan. So, hindi ka dapat dyan, mag-rely. Okay, yun yung mga natutunan ko sa ngayon sa akin lang po ito Hindi naman ako perfecto Sineshare ko nga lang. Baka may matutunan kayo, 'di ba, sa experience natin ngayon. So, feelings nagbabago-bago, minsan ngayon motivated ka, bukas hindi. So, anong kailangan mong gawin? Gawin mo pa rin yung mga kailangan mong gawin. Meaning, kung vlogger ka, mag-vlog ka pa din, 'di ba? Pahinga ka lang ng konti, katulad ng mga ginawa ko nakarang araw. Pero still, you would still move forward to continue, to be better, to strive more. Yun po yun. Okay, advice ko rin to sa sarili ko, no? Tulad nga na sabi ko, pagka ikaw nagpapayo, 'di ba? Minsan hindi naman talaga ibang tao yung pinapayuhan mo, sarili mo. Okay, kaya itong mga sinasabi ko, actually,
natututo din ako na binabalikan ko siya kapag kung ano yung pinaka mismong gusto kong matutunan. So, nakikinig din ako, no, sa sarili kong vlogs, sa ibang vlogs, no. So, yun po yun. Kaya kailangan, pag may pangarap ka, committed ka, consistent ka talaga, okay? Ganun talaga dapat. Kasi kapag ka nagre-rely ka lang, ay magtatrabaho ko kasi motivated ako. Paano pag di ka na motivated? Paano na? Diba? So, hindi ka nagagalaw. Hindi ka na magtatrabaho. Hindi mo na mimit yung mga clients mo. So, wala na, diba? Kasi nga, nagbabago-bago. It is somehow shaky. So, pero pagka ikaw, nasa isip mo talaga, nasa puso mo, na yung trabaho ko, kahit nasa field ka man, pag-aaral man, 'di ba, malungkot man ako or kahit anong state, 'di ba? Pwede kang magpahinga, pwede kang mapagod. Oo, definitely. Pero yung not necessarily titigilan mo na or susukuan mo na, that is another part. Okay? So, pero dapat kung may pangarap ka talaga, mapagod ka, magpahinga, ba? Na burnout ka, pahinga, 'di ba? At na-demotivated ka, pahinga ulit, 'di ba? Libang-libang ka konti kung ano man yung outlet mo. Pero nandun ka pa rin. Okay? Naka-stick ka pa rin doon sa goal mo. Naka-stick ka pa rin doon sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay, hindi nga lang ganun kabilis, hindi nga lang ganun kadali, ganun talaga. Lahat ng proseso no? Para maging trader, para maging profitable, para maging successful, alam naman natin lahat yan. Siyempre, bago nakarating doon, talagang hindi naman yung ganun hindi naman skyrocket Hindi naman yan to the moon. No? So, it is actually a gradual process na kailangan mo pagdaanan, pagsumikapan. At ngayon, nandun ako. Okay, nandun ako sa proseso na yon. Kaya kumbaga, eto nga no, last na lang po no, yung mga challenges, given na talaga yan. At ito yung, kung di man kayong biblical, sorry, no, pero sasabihin ko to dahil naniniwala ko sa Bible, no, not in particular religion, pero yung relationship mo kay God, doon ako naniniwala, okay? So, sabing ganyan, mas matakot ka kung hindi ka na binibigyan ng challenge ng ni God, no? Kumbaga, kung wala ng mga demonyong nanggugulo sa iyo, mga kung anong binibigay na problema, sakit, bakit. Kasi ibig sabihin, baka pag hindi ka na niya ginugulo, gustong-gusto ng mga kaaway yung ginagawa mo. Nagigets niyo po yan? Ibig sabihin, baka sa kanila, no? Kaisa kanila. 'Di ba? So ngayon, ibig sabihin nung kapag kami mga challenges, may mga struggles, may tama kang ginagawa. May nagba-progress ka, may growth ka. Yun po yung gusto ko sabihin. Kaya mas matakot ka. Kung wala daw struggles, wala daw challenges, parang comfort zone. 'Di ba? Kasi ibig sabihin baka puro party ka na lang, 'di ba? Kaya ka nga nag-hard work, nag-pray ka ng maraming pera, biglang maraming challenges ang dumating sa iyo. Hindi mo alam pag na-block mo 'yon or pag na-surpass mo yung challenges na 'yon, andun yung maraming pera, andun yung maraming blessings, andun yung maraming opportunities. Okay, kumbaga ang problema, hindi naman natin minamalit yan. Iba-iba tayo ng level of difficulties, no? Kahit sa buhay, kahit saan, in every matter, no? Pamilya, trabaho, negosyo, each and everything. Alam ko naman yan, hindi madali. Pero ang sinasabi ko lang yung bibitaw ka na lang dahil doon o kaya naman ay diba? Susuko ka na, pero hindi dapat. Ang sinasabi ko lang, in every problem, pag yan nalampasan mo, natutunan ko lang din to hindi po ako nagmamagaling. So, ang ibig ko lang sabihin doon, pag nalampasan mo yung challenges na yun, merong diba? Merong reward. So, yun yung mga iniisip ko, okay, pag ito, na-overcome ko to, no? Lalabanan ko lang to ngayon, pag na-overcome ko to, may blessings ako para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para ma-share ko sa iba. So, ganun dapat line of thinking. Kaya, kumbaga, yan, kung nafe-feel ko na medyo demotivated ako or whatsoever na medyo negative, pero nilalagay ko sa isip ko na matatapos din to, malalampasan ko. Syempre, ikaw mismo gagawa ng paraan. At pag nalampasan mo, another level ka na naman. Kasi nga pag walang challenges, parang walang thrill ang buhay, no? Hindi ka nag-i-improve, walang level up. So, it must be talaga na malampasan mo siya, may problema, at hindi magbibigay ang Lord ng problema na hindi mo kayang lagpasan or yandel. Okay? So, yun lamang. Have a blessed Sunday. Ganda ng vlog natin ngayon. Yun lamang. Message ko sa sarili ko. Message ko sa inyo. Sana marami kinatutunan. That's a 10-minute video. Follow for more content like this.
Bye-bye po, estudyante trader.